Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Rondit TV mo. Yun ang bago tayo magpatuloy sa ating topic, ako po'y magpapasalamat lang muna sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at sa mga wala na sa ating YouTube channel. Shout out na lang po sa inyong lahat dyan. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating topic. Ito'y tungkol kay Congressman Franz Castro. Dapat hindi na tawagin congressman ito dahil nga isa na itong convicted mga kababayan. Nagtataka lang ako bakit ba patuloy pa rin dumadalo ito sa ginagawang Quadcom hearing. Bakit ba pinapayagan pa ng mga chairman ito na makapagsalita dyan? Dapat ito nakakulong na ito dahil convicted na nga mga kababayan Pero nga patuloy pa rin nilang pinapayagan dahil nga ba isa ito sa mga pakawala nitong si Speaker Romualdez mga kababayan. Isa talaga ito sa mga inatasan na puntiryahin yung dating Pangulong Duterte at itong si VP Sara Duterte. Yun ang yung bago nga nito ay pinakulong yung isa sa mga abogado ng Office of the Vice President. Talaga namang ang lakas ng loob para ipakulong pa yung si Attorney Lopez mga kababayan. Yun ang lagot itong si Franz Castro dahil mayroon ng aaresto sa kanya. Magtago ka na Franz Castro dahil itong si Kairik ay pag nakita ka sigurado daw na aarestuhin ka niya. Kung wala man daw siyang pusas na dala, itatali ka o tatalian ka ni Kairik. Lagot ka. Dapat wag ka nang lumabas sa lansangan, wag ka na magpakita Magtago ka na dahil nga hinahunting. Hindi naman siguro hinahunting mga kababayan dahil ayon kay Eric, kung makita lang niya itong si Franz Castro, hindi na natin tawagan itong congressman dahil wala naman itong pakinabang. Kumukuha lang ito ng pundo ng ating pamahalaan para ipamahagi sa kanyang mga kasamahang NPA. Makatarungan ba yung ganong klaseng pamaraan at pinapayagan pa ng ating pamahalaan na yung kalaban ng ating pamahalaan ay kumukuha ng pundo para tustusan yung mga NPA mga kababayan. Yun ang ito ngayong sinabi ni Kairik na magtago ka na, huwag kang magpakita kasi nga pag makita ka ni Kairik, siya na mismo ang maghatid sa iyo, magdadala sa iyo sa kulungan. Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Anong kanyang karapatan para turuan sa batas at proseso ng batas itong abogada na si Attorney Lopez na siya ding Chief of Staff sa Office of the Vice President? Mas maalam pa si Franz Castro na convicted criminal sa kasong kidnapping at child abuse at hindi pa nakukulong. Mas maalam pa siya kay Attorney Lopez na nag-aral ng abogasiya at nag-practice ng abogasiya. My goodness. Pero dahil bata-bata, alipores at asong ulol, attack dog, parang mga Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez, itong mga teroristang, komunistang nagpapakilalang party list like Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas, pinayagan na ma-cite in contempt ng Quadcom nila si Attorney Lopez. Ngayon nakakulong siya. My goodness. Sa ating title po, kung makikita ninyo, ay ipinapanawagan ngayon natin na dapat ikulong na itong convicted criminal na communist terrorist urban operative na ang pangalan niya ay si Franz Castro. Nagpapakilala po siyang kongresista ng Alliance of Concerned Teachers, which I call Alliance of Communist Teachers. Numero 1 po itong tagapag-atake sa gobyerno. Numero 1 tagapag-insulto, tagapag-sulsul laban po sa ating pamahalaan, lalo na po sa kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, sapagkat sila po ay mga aktibong operatiba na nagsusulong ng pagpapabagsak sa gobyerno while they are pretending to be part of government through Congress. Kaya tinatawag ko po silang urban operative. Itong si Franz Castro po ay convicted criminal kasama ni Sator Ocampo doon po sa kaso nila na child abuse at kidnapping sa Tagum, Davao del Norte po na Korte, Regional Trial Court. Under appeal ito, hindi ko po maintindihan bakit hindi sila na-remit sa kulungan. Dapat may conviction, automatic remit sa kulungan. Pero sabi nila,
hindi pa daw final ang desisyon na yon dahil under appeal. So malamang po nagmaniobra sila. Ayun, si Cecilia nagpakulay din po. Thank you ha. Thanks for being you. Oy, yeah, I appreciate. So, kaya tinatawag natin siyang convicted criminal, urban operative of the communist terrorist group na CPP, NPA, NDF at hindi dapat nababagay na manatili sa Kongreso, sa loob ng Kongreso. Mayroon din po siyang dalawang kasama na naiwan diyan, sira Arlene Brosas ng Gabriela NPA Lover Party List tsaka si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List. At mukhang mapupunta pa itong kulukoy na si Raul Manuel sa National Youth Commission. At i-infiltrate naman nila ang ahensya o sangay ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan kasi ang NYC is a supervised agency under the DILG, I think. At ang kanyang direct function ay ang pangangasiwa sa mga programang dapat ipatupad upang umunlad ang Sangguniang Kabataan or SK. Ayun. Lloyd, may flash report ako natanggap ha. Hold your line muna at babasahin ko ito. Coming from Negros sa Candoni, Negros Occidental. Kaninang umaga ito nangyari pero ngayong hapon kinukumpirma po ng 3rd Infantry Division, Philippine Army. Pag sinabi nating 3rd Infantry Division sa Hamindan, Capiz po, sa Tapas, sa boundary ng Tapas at Hamindan po ang boundary nito, ang kampo. Thank you kay Mary Marjorie sa nagpakulay. Thank you so much. Ito po ang 3rd Infantry Division ng Philippine Army, ang sakop po niya ay buong isla ng Panay. Ibig sabihin, Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, at Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Bohol, Cebu at Siquijor. Yun po ang sakop ng 3rd Infantry Division. At sa ilalim niya po may mga brigade yan. 301st Brigade sa Dingli, 302nd Brigade sa Negros Oriental, 303rd Brigade sa may Murcia, Negros Occidental. Ayun, kaninang umaga po, may nangyaring enkwentro sa pagitan ng Philippine Army at mga remnants ng teroristang grupong New People's Army na mahal ni Franz Castro at kanyang pinagtatanggol at kanyang pinoprotektahan at kanyang pinaninindigan na hindi daw ito teroristang grupo. Ini-extort nila ang I think konsonhe na plantasyon sa palm oil. Kung hindi ko po nasigurado kung konsonhe, DMCI is konsonhe. So DMCI, I think ito related sa kina David Consonhe, kaya DMCI, David M. Consonhe Incorporated. Na plantasyon. So binalikan nila ang boundary ng Sipalay at Candoni. At kanina inabutan sila ng 47th Infantry Battalion ng Philippine Army. 6 ang patay sa mga NPA na ito na extortionista at manununog ng mga plantasyon doon sa Negros. 8 armas na matataas ang kalibre ang na-recover ng ating Philippine Army. Itong dahilan kung bakit atat si Franz Castro na ipatigil ang programang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ayaw niyang ma-identify sila na sila ang protector, financier at promotor nitong grupong nanununog ng mga bulldozer, backhoe, nang-i-extort at pumapatay ng mga magsasaka at mga sibilyan. At nang-i-extort ng mga asyendero, negosyante, politiko, at pati na po sa mga kawawang mga ordinaryong mamamayan. So inabutan sila ng malas nila. Ito'y sa Candoni, Negros Oriental, na ang lagos po niya ay Sipalay na sa Negros Occidental. Candoni, Negros Occidental din po ito. So 6 ang patay na NPA confirmed na ni Major General Marion Sison, ang Division Commander, very good friend ko po ito si General Sison, Ilongga ang asawa nito na naging kakilala ko rin sa Iloilo City. Mga PMA wives itong mga asawa nila. So mga puro PMA ang mga asawa nila. So Ilongga kilala ko. Si Major General Sison, Division Commander ng 3rd Infantry Division. At kinonfirma nila ngayong hapon na 6 ang patay sa mga teroristang grupong NPA. Ongoing pa po ang clearing operation at 8 matataas na kalibreng armas ang na-recover. At tinutulungan ng mga pulis na maibaba ang mga bangkay at may palibing ng maayos sa kanilang mga pamilya.
Samantalang kasabay nito ay nagkaroon din po mga kababayan. Ito update ay hindi ito nababalita ngayon sa mga media. Una kayo dito kay Ka Eric. Kanina din po ay nagkaroon ng recovery ng arms cache. Pag sinabing arms cache, mga armas na inilagak o itinago sa Valderrama, Antique. Boundary naman ito ng Lambunaw, Iloilo at ng Antique, Valderrama, Antique Province. So hindi pa po na-confirm kung ilan pero hindi bababa na po sa 5 matataas na kalibring armas na itinago ng mga NPA sa boundary ng Antique at Iloilo ang na-recover ng 12 Infantry Battalion. Ayun. So mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit atat na atat si Raul Manuel magpa-deploy sa National Youth Commission para makapag-recruit ng mga kabataan, lulukuhin nila at imanipula ang kaisipan at gawing NPA. Kaya dapat makulong na ito si Franz Castro. Baliktad ang nangyari. Itong convicted criminal na urban terrorist operator for the CPP, NPA, NDF na si Franz Castro, siya pa ang nagpakulong sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte with a rank of Undersecretary just because sinabihan sila ni Attorney Suraika Lopez na hindi po pwede ang Kongreso, meaning ang Senado man o ang House of Representatives ni Tambaluslos, hindi sila pwedeng makialam sa audit process ng Commission on Audit. And that is clear. COA is a constitutional body. Not even the Office of the President or the Judiciary or the Congress can intervene in the internal and duly mandated by law na audit function. Magsabi tayong audit, review, assessment, and evaluation of all public expenditures using all public funds appropriated by the government. Yun po ang function ng COA. So, tinanong ni Franz Castro, criminal terrorist convicted, kung bakit nagpadala ng sulat na pinirmahan ni Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Lopez na sinasabihan ng COA na huwag mag-submit ng mga dokumento ng audit sa fund expenditures related to the utilization of funds ng Office of the Vice President. Tama naman. Because Congress is not COA and COA is not accountable or under Congress. COA is an independent constitutional body like COMELEC. Constitutional body din yan. And also ang ombudsman, mga constitutional body yan. And also ang civil service. So yan po ay hindi pwedeng pakialaman ng anumang branch of government. Otherwise, magkakaroon po ng pagkawala ng integridad at independence o pagiging malaya sa pressure at mga political influence ang mga constitutional body na ito like ang Commission on Audit. So tama po ba si Attorney Suraika Lopez na Chief of Staff ni Vice President? I thank you Annie Jo for pakulay. Appreciated po. Tama po ba siya, si Attorney Lopez, sa kanyang sagot doon sa tuwadcom na persecution investigation nila nang sinabi niya na walang karapatan ang Kongreso na makialam o magdikta sa audit process and audit authority of Commission on Audit? Attorney Lopez was correct. She's a lawyer. O anong karapatan nitong bupols na si Franz Castro na umupo lang naman dyan bilang party list dahil siya ang inilagay dyan ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at robot yan nila Juma Sison. Robot yan ng mga komunistang teroristang partido ng Communist Party of the Philippines na saan kami nanggaling. Alam namin yan personally. Anong kanyang karapatan para turuan sa batas at proseso ng batas itong abogada na si Attorney Lopez na siya ding Chief of Staff sa Office of the Vice President? Mas maalam pa si Franz Castro na convicted criminal sa kasong kidnapping at child abuse at hindi pa nakukulong. Mas maalam pa siya kay Attorney Lopez na nag-aral ng abogasiya at nag-practice ng abogasiya. My goodness. Pero dahil bata-bata, alipores at asong ulol, attack dog, parang mga Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez, itong mga teroristang, komunistang nagpapakilalang party list like Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Rosas,
pinayagan na ma-cite in contempt ng tuwadcom nila si Atty. Lopez, ngayon nakakulong siya. My goodness, only in the Philippines that the criminals, the drug lords, and those involved in corruption and criminality are way above those who are duly elected or duly functional government officials. Manchikin mo, magko-cross-examine si Franz Castro kay Pangulong Duterte. Wala nga siya sa kalingkingan. Naging mahigit 10 taong piskal si Pangulong Duterte or 15 years bago maging mayor, vice mayor, mayor, hanggang maging congressman, hanggang maging pangulo ng bansa. Iko-cross-examine ng isang convicted criminal. Oy, 930 na tayo and we're only 27 minutes in our live. Yan po ang dahilan kung bakit sa live ngayon natin sa Ka Eric Celis YouTube channel, marapat lamang na ipanawagan natin sa gobyernong ito ni Marcos na ang mga kriminal at mga sindikato kagaya ni Franz Castro ay walang karapatang manatili po doon sa loob ng Kongreso, and the place that they deserve to be should be in jail. Kaya ako po, pag nakita ko si Franz Castro talaga, gagapusin ko ito at pupusasan. Kung wala akong dalang pusas, itatali ko siya. Magdadala ko ng pangtali, yung plastic nylon rope, at dadalihin ko siya sa kulungan at i-turn over. Bahala na magkagulo. I will really do that because she's a convicted criminal. I will execute citizen's arrest at sasabihin ko, ang taong ito ay terorista. She is a promoter of terrorism in the country. That's why, and she is a convicted criminal na dapat nasa kulungan siya. Yan dapat ang ginagawa ni General Marbil, nila General Torre, namang instead na lusubin at saktan ang mga civilian at religious members ng Kingdom of Jesus Christ doon sa Davao noong nakaraang ilang buwan, at ipakita nilang karahasan nila o lang extreme display of police brutality and overkill of operations. Ito dapat ang inaristo nila. Si Franz Castro, mantakin nyo, sabi nga ni JM Vlogs, bitayin na yan, convicted Castro. Good evening po ka Eric. Yes, ang masaklap pa nito, mukhang si Pangulong Duterte pa po ang ipapakulong by February or January next year. Kasi si Boying Rimulya ay nagbuo na sila sa instruction ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary ni Marcos Jr., na by the way, ay nag-appoint siya sa kanya dati na Chief of Supreme Court Chief Justice, si Pangulong Duterte. Nagbuo sila ng task force para kasuhan si Pangulong Duterte, among others. Unahin nila si Pangulong Duterte dito sa kaso na violations of crimes related to international humanitarian law. Non-bailable po ito. Hindi pwedeng magpiyansa si Pangulong Duterte. Skin nyo, ang convicted na mga kriminal dahil bata at alipuris at ginagawa nilang Rottweiler o Pitbull o Doberman ni Martin Romualdez laban sa mga Duterte like Franz Castro, may pundo na milyon-milyon, liquidation by certification lang, at grabe pa ang mga ayuda here, ayuda there na kanilang ninanakaw at dinadambong at gamitin nila sa pagbili ng armas at bala para sa NPA na ngayon ay nagkamatayan doon sa Negros. Samantalang, hindi siya nakukulong ang mga lumaban sa kriminal, sa mga terorista at lumalaban sa mga sindikato sa droga. Ang siyang makukulong. At itong mga alipuris nila sa Tuwadcom ay talagang yun na nga ito na nga yung nakapagtataka mga kababayan. Dahil nga convicted na itong si Nanay Castro. Tuwagin itong Nanay Castro ito. Matindi ito dahil nga bakit noong sila tawag nito mga kababayan, sila Pastor Apollo Kibuloy, sila Attorney Harry Roque, may ambulansya na dumaan Attorney Harry Roque, na hindi pa naman convicted, pero talagang hinahanap ng ating mga kapulisan. Lalong-lalo na itong si Pastor Apollo Kibuloy, talagang pinadalan ba naman ng 5,000 mga pulis sa QGC compound mga kababayan. Samantalang itong si Nanay Castro na convicted na talaga, ay malaya na nakapagsalita dyan sa Tuwadcom mga kababayan. Anong kalukuhan? Anong lukuhan ito? Lukuhan na ba ito sa ating pamahalaan? Wala na bang delikadisa itong mga tao na ito?
Yun ang ano, Nanay Franz Castro, wag ka na sigurong maggala-gala, wag ka nang lumalabas dahil nga pag nakita ka ni Ka-Eric, no? Ay talagang tatalian ka niya. Tatalian. Dapat yung itali nito yung istro. Istro isang buong isang bulan na istro itatali mo yan. Matanda na pero naawasan na tayo sa mga matatanda. Kaso nga lang abusado naman ito. Kahit nang convicted na ito, talagang siya pa yung ang lakas ng loob. Ibig sabihin mga kababayan, ang kapal ng mukha. Kasama na nga dyan yung si Brusas, itong si Manuel, itong si Culminares. Ang lakas ng loob ng Tuadgum na yun, na ipinatawag pa si Culminares, siya pa yung pinagsalita dyan. Ano bang karapatan ni Culminares na isa ring front ng CCP-NPA? Itong si, mabuti wala si Reyes dyan. Kasi kung nandyan si Reyes, grabe na talaga mga kababayan. Yun ang kailan bahalang umusga. Dapat na talaga makulong na itong si Nanay Franz Castro. Masyado nang inaabuso nila yung kanilang kapangyarihan. Hindi na po tama. Ipinakulong yung isang abogado na may alam sa batas. Tinalo pa yung abogado ng isang convicted mga kababayan. Yun ang dito lang muna bago ako magtatapos, mag-shout out lang ako ha. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Sabi ni Ma'am Joyce sana ba 'yon? Kakauwi lang niya galing ng trabaho si Ma'am Joyce, no? Malamig na daw masyado sa Japan ngayon. Magandang hapon sa inyo Ma'am Joyce ha. At shout out na rin kay Ruel. Shout out kay dito tayo, maghanap tayo ng Tuti Consulta. Shout out kay Lister Lasimbrano. At very good job Attorney Bundok. God bless. Ni 25 Bundok tayo, sabi ni Edgardo. Shout out sa Edgardo. Shout out na rin kay sino ba ito? DC Idolan, shout out sa iyo idol ha, si DC Idolan ha. Shout out sa iyo idol, maraming salamat sa iyong panonood. Kasama ko ito dati nung nagla-live pa tayo DC Idolan. At yung idol natin diyan sa Pitworks Gym na si Rule Masa shout out, kasama ko dati diyan sa Maynila, diyan sa Caloocan sa Pitworks Gym. Shout out sa lahat ng taga Pitworks Gym dyan. Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan. Shout out sa iyo Ma'am Bergie. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shout out na rin kay Bibis Istruyo. Armando Cabrera idol. Shout out ha. Madali na lang kasi magkalat ng droga sa ngayon sa pamamagitan ng drones, kaya hindi maiwasan pagdala ng kalakalan sa droga, sabi ni Armando Cabrera. Maraming salamat sa iyo idol Armando Cabrera ha. Shout out na rin kay Kokiana, shout out na rin kay Super Mario, kay Idisa Borby idol, shout out ha. Hi po Sir Rondi, maraming salamat sa iyo ha Ma'am Idisa Borby. Yun ang dito na lang muna At once again, this is Rondi TV po. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.